So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kung pakapalan lang naman ng mukha ang pag-uusapan, wala na pong mas kakapal sa umbok na pisngi na botox ni Amy Marcos. Kasi po, nagpaparinig na po siya ngayon na sana siya na lang daw po ang naging presidente. Alam ko naman that she's trying to be sarcastic, pero yung mga ganyang klaseng mga wordings, ang lumalabas po talaga dito, insecure at inggit ka sa kapatid mo. Kasi gusto mo talaga, no, na dapat bilang panganay, dapat mas magaling ka sa kapatid mo. Pero ang point dito, no, mas dihamak naman po talaga na mas deserve po ni PBBM ang maging presidente kaysa sa'yo. Ikaw nga, kumakampi ka sa mamamatay tao eh. So, ito pag-usapan ngayon natin to, no. So, sabi niya dito, no, so, balita ito kahapon, sabi dito, sana ako na lang nagpresidente. Jaime Marcos files back critics over San Juanico Bridge rehab. So, dito po pag-uusapan dito tungkol nga po sa isa po sa legacy ng kanyang tatay, yung San Juanico Bridge, kasi nga po mukhang malapit na po bumagsak. Sabi dito, no, Senator Amy Marcos on Thursday, snapped back at criticism that she has not contributed to the rehabilitation of San Juanico Bridge. Okay. So, bali ito pala yung sagot ni Amy dun po sa sinabi ni Princess Abante. Okay, kung ano yung ambag niya. Boba talaga to no? Boba talaga to mga kababayan. Sige, pag-usapan natin yan, continue natin Sabi dito, according to Marcos, the bridge built during her father's administration has already received 451 million in fund from 2018 to 2025. She, however, criticized others for allegedly misusing funds on lesser infrastructure project while the bridge only received minimal maintenance. Okay. So ngayon, mga kababayan, alam naman po natin na wala namang ibang tama at magandang sasabihin si Amy Marcos sa presidency ng kanyang kapatid. So wag na po natin asahan na magsasalita ng maganda to. Kasi nga inggit niya. Pero kasi nga mga kababayan, ang ginagawa kasi ni Amy Marcos, hindi na po pag-criticize. Sabi niya kasi dito, nakikriticize daw po siya, hindi po siya kikriticize. Naninira na po siya. Kasi in the first place, mga kababayan, kung makapagsalita si Amy Marcos na, ay, walang pondo sa infrastructure. Boba ka ba? No, so ano yung tawag mo dun sa Guimaras Iloilo Bridge na sinisimulan na po ngayon? O yung Naikbataan? O bridge din po yan. So anong tawag mo dyan sa subway? Infrastructure yun, may budget po yan So ang point dito, paano kami maniniwala sa'yo? Paano tayo maniniwala kay Amy kung in the first place, wala naman po siya magandang sinasabi at wala siyang tamang sinasabi? Okay na makriticize, walang problema yan Pero pag sinabi po ni Amy dapat na walang budget sa infrastructure, dapat wala talagang budget. May ginagawang infrastructure So ngayon mga kababayan, nakakainis talaga tong babae na to. Gusto pa magpresidente. Sabi dito, bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Yung amo mo dyan, nakatira, bakit di mo tanungin? Si Martin, di ba? Lahat kayo sa akin nakatingin. Ikaw yung salita ng salita ang haba ng baba mo Sana ako na lang nagpresidente, sabi ni Amy. The senator issued the statement after House of Representatives spokesperson Princess Abante asked what Marcos had contributed for the repair of the San Juanico Bridge. Alam nyo kasi mga kababayan, ganito po yan. Okay. Yung San Juanico Bridge, mga ka-streetwise po, ito po ay parte po ng national budget. So kung national budget po ito, nag-allocate po nito Senate tsaka House. Di ba senador ka? Well, kung talagang concern ka talaga dyan sa San Juanico Bridge, di ba? Kung talagang concern si Amy Marcos sa San Juanico Bridge na legacy ng tatay mo, in the first place, dapat, simula pa lang, di ba nag-probe ka na? Di ba nag-probe ka na yung San Juanico Bridge, matagal na palang hindi napapaayos? Tingnan ninyo Hindi po mabubulok po yung San Juanico Bridge kung yearly po na may maintain po yan. So, dekada na pong hindi na may maintain yan, panahon pa po ni Digong. Buti nga ngayon, nakita yan Kung di nakita yan, hindi nasira yan. So, ang point dito, senador ka, may magagawa ka. Kasi nga po, ulitin po natin, yung pag-allocate po ng budget para po ipaayos po ang isang national bridge o national highway,
no? Galing po yung pera po dyan sa legislation. Nag-allocate po dyan yung senador at mga congressman. So, senador si Amy Marcos. So, anong nagawa niya? Kasi nagdadakdak ka dyan ngayon, naayusin na nga, naglireklamo ka pa. Bobe, no? So, alam ko napanood yun na to, no? Pero ito yung sabi ni Princess Abante kasi. Ito pala yung report. Okay, so panoorin muna natin yung report ng 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 billionaire dito nga po kay Amy. Teka, lakas ng sound ko lang. Inaan natin. Yan, sige. Ito, panoorin nyo to. Ang nagpresidente. Yan ang hirit ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos sa gitna ng bangayan sa issue ng San Juanico Bridge. Nauna nang pinuna ni Senator Amy ang umano'y kakulangan ng pondo para sa rehabilitasyon ng tulay na nag-uugnay sa Samar at Leyte. At matapos anya ang ilang pag-uusisa sa San Juanico Bridge, deadma lang daw ang DPWH at pinsan ni PBBM na si House Speaker Martin Romualdez na baluarte ang Leyte. Sagot naman ng Kamara, ano ba ang naging ambag ng senadora? Dagdag din ni House Spokesperson Princess Abante, patuloy ang paglaan ng pondo para sa pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Ngayon na, so, buti nga ayusin eh. So, ngayon, no, si PBBM kasi, no, so lumalabas dito na paayos po ito 2025. So, syempre 2022, walang budget dyan. Kasi nga po, yung nag-allocate po dyan panahon ni Digong. 2023, so nabudgetan po yan ng 100 million. Akala ko 100 million eh. So, kinulang. So, 2024, kulang pa rin. So, buti nga ngayon ayusin na. Ngayon po, hindi na ito banded solution, kundi i-rehabilitate na po ito. Anong reklamo ni Amy dito? Gaga talaga to, no? Alam niyo po kasi, kapag ang isang tao po talaga, ayaw po sa isang particular na tao din. Kahit anong magandang gagawin po niyan, wala na po sasabing maganda yan. Di ba? Kaya nga, ako nga pag may mga taong ayaw sa akin, ayaw niyo sa akin, wala problema. Di ba? Kasi kahit ano namang gawin ko, hindi nyo naman ako magugustuhan, o bakit pa ako magpapakabait sa inyo? Di ba? Ganun eh. Ako kasi ganun yung yung pananaw ko eh. So parang ganito nga si Amy. Kahit ano pong magandang gawin na kanyang kapatid, dahil nga pa sa sobrang inggit at sobrang insecurities, wala na po makikitang maganda to si Amy sa kapatid niya. Salot na to no, sa totoo lang. Salot na to si Amy sa Pilipinas eh. Hindi ko nga talaga alam kung ba't nyo binoto pa to, no? So ngayon mga ka-streetwise, no? Lahat po yan kasi nagsimula po dito, no? Diyan po sa binanggit nga po ni Princess Abante. And by the way, congratulations nga po kay Benny Abante na congressman pa rin po ng 6th District po ng Maynila, no? So sabi dito, what has Senator Amy Marcos contributed in the effort to fix up the San Juanico Bridge? Tingnan nyo, di ba? House of Representatives spokesperson lawyer Princess Abante left this question in the minds of the public amid Senator Amy Marcos tirades against the House for allegedly allocating mere pennies to the Visayas Bridge rehabilitation. Ngayon ito nabasa ko po yung yung budget nito. 2018 no panahon ni Digong. Ayun po yung pennies kasi nga po nasa 50 million lang po ata yung binudget dito. Hanapin ko. Ito nakita ko na, no? So ito, tingnan nyo yung nireklamo ni Amy Marcos, no? She's barking to the wrong tree. Kasi mukha siyang aso. Hindi, by the way ito, Kasi ang reklamo pala ni Amy, bakit daw po pennies o kung baka kakarampot lang daw po yung binigay na budget sa San Juanico Bridge. Tingnan nyo naman tong budget po na to. 2018, panahon ni Digong, 27 million. Anong magagawa ng 27 million po sa nabubulok na na tulay? So banded solution lang po ito. 2019 meron siyang 22 million. Maliit pa rin po ito. 2020 walang budget. 2020 hindi binudgetan ni Digong yung San Juanico Bridge. Tapos kaya nga po na doble yung budget naging 105 noong 2021. Tapos noong 2022 90 million. 150 million. Ngayon, ang point ko dito mga kababayan, yung nirereklamo ni Amy Marcos na pennies or maliit na budget diyan nga po sa San Juanico Bridge. Nangyari po yun na panahon ni Digong. Kasi banded solution nga lang po yung ginawa ni Digong. Kita nyo, di ba? Gaga talaga to eh. Reklamo ng reklamo.
Di ba wala na nga naitulong? Kasi ang point dito mga kababayan, tandaan po natin, hindi lang po presidente ang meron pong responsibilidad sa budget po ng isang national bridge. Oh, kasama po dito legislation. Kasi po sila pa nag-allocate ng budget. So anong ginawa mo, Aimee? Bubo-bubuhan na naman to, mangga-manggaan ka na naman eh. Yun ang hirap sa'yo. So ngayon, kaya siya napikon dito kay pangalan to kay Princess. O to, tinan nyo to, panoorin nyo to, no? Mangga-manggahan na naman eh. Yung sinabi ni Senator Aimee, parang pampintura lang daw yung budget na ibinigay sa San Juanico Bridge na daw po ganun. O nga, pampintura nga lang noong panahon ni Digong. Tinan nyo naman to, oh. O, pampintura lang talaga, no? Noong panahon ni Digong mga babayan, pampintura lang po talaga yung budget po dyan sa San Juanico Bridge. 2022, dun po tumaas. Oh, 90 million. 2023, ganun din po, 150 million. Pero noong panahon po ni Digong, 20 million lang. Mangga-manggahan. O, sige na nga, continue nga natin. According na ito public records naman to, no, yung mga budget allocated for the San Juanico Bridge since 2018 pa. Even the time na bago pa naging speaker si Speaker Martin Romualdez, and bilang isang taga Tacloban, as the representative for that region, talagang part of his advocacy to ensure na may akmang mga pondo para sa mga programa at proyekto. Kaya nga, di ba, nung naging speaker na nga po si Martin Romualdez, lumaki na po yung budget ng San Juanico Bridge. Yun nga lang po talaga, no, talagang ang may pagkukulang po kasi talaga dito, yung previous admin, kasi nga po, 20 million, pampintura nga lang yun. Sa laki ng San Juanico Bridge, ilang kilometro yun? Dalawang kilometro yun, di ba? Dalawa mahigit, sa kanyang pinaglilingkuran. Makikita natin na tuloy-tuloy naman ang naging budget allocation para sa San Juanico Bridge for its maintenance, rehabilitation. Siguro, si Senator Aimee, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin, ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Yun ang sinasabi nga po natin mga kababayan. Diba? Ang dali po magturo ng baba ni Aimee na kasalanan mo. In the first place, may kasalanan ka rin. Diba? Tandaan nyo mga kababayan, no? Pag tayo po, nagtuturo po tayo ng kapwa natin, no? Yung tatlong daliri po, nakaturo po sa atin. Diba? Pag ganun turo ng teacher ko eh. Diba? Mas maraming daliri po nakaturo sa atin pag nagtuturo po tayo. Kasi una sa lahat mga kababayan, ulitin ko lang yung budget allocation po, no? Sa isang national highway o national bridge, galing po yan sa legislation, senador at congressman. Ang ginawa mo, Aimee, ngak-ngak eh. Ang hirap sa'yo. So ngayon mga streetwise, no, ang good news natin dito, syempre, hindi tayo matatapos dito ng hindi po to good news. Diba? Ang good news dito mga kababayan, no? Aayusin na po ito ni PBBM ngayong taon. Dapat po matapos na po yan. And by the way, may nakita rin pala ako dito, no? Teka lang, may nakita pala ako dito. So, imbis nga po na ayusin nung panahon ni Digong, yung San Juanico Bridge, ang ginawa niya pa dito, pinailawan na lang. Sabi ko sa inyo, sobrang valid solution nito eh. Ito, nabalita ito 2018, di ba? San Juanico Bridge lighting completion date moved to April 2019. So, ang ginawa po nung panahon ni Digong, na binadgetan nga po ng 20 million para po sa pintura ng San Juanico Bridge, mas malaki pa po yung budget po sa ilaw. Yan nga, nabubulok na po yung San Juanico Bridge, ang ginawa pa ni Digong, pinailawan pa. Walang yan talaga, no? So, well, kasi mga kababayan, ang hinahanap po nga dito, ano bang nagawa ni Digong sa San Juanico Bridge nung siya yung presidente? Nakita ko lang po, pinailawan. Walang yan to, no? So ngayon, ang good news natin dito mga kababayan, no? Nagbigay po ng ultimatum si PBBM, di ba? Okay, ultimatum ni PBBM. Binigyan ng hanggang Disyembre ni President Bongbong Marcos ang mga opisyal na responsable sa pag-aayos ng San Juanico Bridge. So DPWH, LGUs, di ba? Kasama rin dito, no? Ayon sa Pangulo, dapat madaanan na ang ng mga sasakyan na may bigat na hanggang 12 tons ang tulay bago matapos ang taon
mula sa 3-ton load restriction nito ngayon. Okay. Nadadaanan pa rin naman pala yung San Juanico Bridge, yun nga lang, hanggang 3 tons lang. So, ano lang nga yun, ano lang yun, magaan nga lang, 3 tons. At matatandaan, nilimitahan ang mga dumadaan sa 53-year-old na tulay sa nagdurutong sa Samar at Leyte para sa retrofitting ng DPWH. Diba? So, yan. Okay. So, ngayon, nabangan po natin to, no? Kasi kapag hindi po talaga naayos to sa loob po ng hanggang December, medyo mas malaki din po ang magiging damage nito sa ekonomiya po ng Leyte at Samar. Kasi nga po, syempre, di ba, mas magastos po kasi yung transportation of goods kapag sa dagat po pinadaan kaysa doon ka na sa tulay. Di ba? So, may chance po na tumaas po yung presyo ng mga bilihin, especially nga po yung mga produktong dumadaan po dyan sa San Juanico Bridge. Pag ito po hindi po naayos hanggang December. Di ba? So yun na, so kayo po mga babae, ano po masabi nyo nga po dito sa pangarap ni Amy na maging presidente ng Pilipinas? Bullshit no? So yun na, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung yun naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.